Ang alam ng mama ko, ngayon taon ay gagraduate na ako, pero sa hindi inaasahan ay, Dear Tyvine, magandang araw, sumulat ako sa'yo upang ibahagi ang aking confession. Itago niyo na lang ako sa name na Rosie. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero gagawin ko ang lahat na mailahad ng mas malinaw at sana pakinggan niyo ako hanggang dulo. Matagal ko na itong kinikimkim at araw-araw. Parang mas humihigpit yung hawak ng takot sa dibdib ko lalo na ngayong Pasko. Hindi alam ng pamilya ko na buntis ako. Akala nila this school year, gagraduate na ako ng accountancy. Inaabangan nila yung araw na aakyat ako ng stage, nakatoga at may diploma. Lalo na ang mama ko na isang OFW na masipag at mahal na mahal ko. Siya yung nanay na kahit malayo, ramdam mo yung sakripisyo. Palagi niyang sinasabi sa akin sa video call, Anak, konting tiis na lang. Para sa kinabukasan niyo yan. Sa tuwing sinasabi niya, yon ngumingiwi lang ako ng ngiti. Hindi niya alam na habang nag-iipon siya para sa kinabukasan namin, unti-unti namang gumuho ang buhay ko dito sa Manila. Ang papa ko naman minsan hindi ko rin maasahan. Lasinggero, minsan nandyan, madalas wala. Lumaki akong sanay mag-isa kahit may pamilya. Kaya siguro nung dumating si Ronnie, kumapit ako sa kanya. Siya yung unang taong nagpakita sa akin ng malasakit. Siya yung nag-aalaga, nagtatanong kung okay lang ba ako, kung kumain na ba ako. Naramdaman ko yung totoong may nagmamahal sa akin. Lagi niyang sinasabi sa akin, andito lang ako, hindi kita pababayaan. Minahal ko siya, buong buo. Hanggang sa isang araw hindi ko lubos akalain, 2 linya sa pregnancy test ang bumago sa buhay ko. Buntis ako, 4 na buwan na ang tiyan ko ngayon. 4 na buwan na rin akong araw-araw nilalamon ng takot. Kasi halos kasabay ng nalaman kong nakipagbalikan siya sa ex niya. 4 na buwan din akong hindi umuwi sa amin. Dahil ang excuse ko sa family ko sa probinsya. Malapit na akong graduate kaya busy kami sa schoolworks. Tinanong ko si Ronnie isang gabi kung anong plano niya sa akin. Sa pinagbubuntis ko, matagal siya bago sumagot. Nalilito lang ako, sorry. Isang sorry na hindi kayang panindigan ng responsibilidad. 2 years na kami pero parang ang dali niya lang akong bitawan. Simula noon, pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Hindi ko masabi sa pamilya ko. Sigurado akong itatakwil nila ako. Sa mata nila, ako yung anak na may pangarap. Yung pag-asa nila, paano ko sasabihin na hindi diploma ang dala ko, kundi responsibilidad na panghabang buhay na? Tuwing tumatawag si mama, sinasabi niya, excited na akong umuwi sa graduation mo. Sumasagot lang ako ng, konti na lang mama. Habang hawak ko ang tiyan ko at humihingi ng tawad sa batang, wala pang kamalay-malay sa gulo ng mundo ko. May mga gabi na kinakausap ko yung baby ko. Pasensya ka na ha? Natatakot si mama mo. Gusto kong para matupad ang mga pangarap ko. Pero kahit takot na takot ako, alam kong mahal na kita at pipiliin kitang makasama. May mga friends din akong sumusuporta sa akin. Lalo na yung isang tropa namin na alam kong may lihim na pagtingin sa akin noon, si Lawrence. Alam niya ang buong sitwasyon ko ang pagbubuntis ko, ang pagkawala ni Ronnie, ang takot ko sa pamilya ko. Habang umiiyak ako sa kanya at naglalabas ng sama ng loob, bigla niyang sinabi, pwede naman akong magpanggap na napatingin ako sa kanya. Magpanggap na ano? Na ako ang Sabi niya, para raw may maipakilala akong tatay ng bata. Para raw hindi ako mapahiya. Para raw may maisagot si mama sa mga kamag-anak kung bakit ako nabuntis at kung sino ang nakabuntis sa akin. Pero may kapalit. Kaming dalawa na ang magsasama at siya na ang dapat kong mahalin. Para ang pagpapanggap ay mauwi na sa katotohanan na mabigyan ng isang buong pamilya ang magiging anak ko, hindi ko naman aagawin ng bata, sabi pa niya. Ganito na ba ako kababa para kumuha ng dignidad? Para kumuha ng isang tao para lang gawing pantakip? Sa maling ginawa ko at pagkakamali na naman, para masabing may tatay ang anak ko? Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung tatanggapin ko ba ang alok niya kasi pagod na akong magtago. Pero mas pagod akong mabuhay sa kasinungalingan. Pero mas natatakot ako na baka itakwil ako ng pamilya ko at lalo na ang mama ko na isang OFW. Na ako ang inaasahan na makakapagtapos sa pag-aaral